Magandang oras at araw sa ating lahat. Sa wakas, nag-issue na si Senate President Mig Zubiri ng order of arrest para kay Pastor Quiboloy. Matatandaan natin na maraming beses nang hindi sinisipot ni Quiboloy ang Senate request for investigation in aid of legislation. Kaugnay sa mga reklamong di umano ay large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, at child abuse. Maraming beses na kasing napospon ang hearing ni Quiboloy dahil hinarang ito ni na Senators Robin Padilla, Amy Marcos, Bongo, Cynthia Villar at JB Ejercito na sa bandang huli ay bumaliktad din at pumayag na sa contempt order. Ano ang magiging implikasyon nito kay Quiboloy at sa kanyang megachurch na Kingdom of Jesus Christ? By way of factual backdrop, please recall that previous several hearings set by the Senate through the Committee of Senator Hontiveros were all snubbed and brushed aside by Apollo Quiboloy. Ang itinakdang pagdinig ay hindi isang judicial hearing kamukha ng ginagawa sa preliminary investigation sa piskalya o aktwal na paglilitis sa isang kriminal na kaso sa isang korte. Ang hearing na pinangungunahan ni Senator Hontiveros ay isa lamang pong inquiry in aid of legislation. Ito po ay isang kapangyarihan ng Senado na ipinagkaloob sa Section 21, Article 6 ng kasalukuyang Philippine Constitution. Ano man ang magiging resulta ng inquiry in aid of legislation, hindi nangangahulugan na ang iimbestigahan ay napatunayan ng nagkasala. Sa madaling salita, presumed innocent pa rin ho ang iniimbestigahan. Kaya yung sinasabi ni Quiboloy na trial by publicity ay isang kasinungalingan at mapanlinlang na palusot lamang na maaaring paniwalaan ng mga hindi nakakaalam ng legal na implikasyon ng isang Senate investigation in aid of legislation. Ang layunin ng isang Senate investigation in aid of legislation ay upang palabasin ang mga tunay na nangyari na maaaring paglabag sa anumang batas, lalo na ang human rights, upang maging gabay at basehan ng Senado upang makagawa ng bagong batas na tutugon dito. Kaya po yung mga sinasabi ni Senator Robin Padilla na hindi niya dinidepensahan si Quiboloy, kundi upang mapagbigyan lamang siya ng sapat na due process bilang essential daw ng demokrasya, ay napakahinang argumento po yun eh. Sa isang demokrasya, may karapatan ang mga nagsasakdal o nagrereklamo na didinggin ang kanilang mga kaso because their right to be heard whether in the courts or in a Senate inquiry in aid of legislation is a component part of their right to due process. Sa madaling salita, kung may karapatan si Quiboloy ng due process, may katumbas ding karapatan ang mga nakakaraming nagrereklamo ng katulad ding karapatan sa due process. And no one should be above the law. Kaya maliwanag na kapag ipinagkikibit balikat lamang ni Quiboloy ang makailang ulit ng mga hearing na hindi niya sinipot, ito ay isang contempt o kalapastanganan. Hindi lamang sa committee ni Senadora Hontiveros, kundi sa Senado as an institution. Dahil Senate is one of the three highest branches of government apart from the executive department na pinangungunahan ng presidente ng bansa, and the judiciary with the Supreme Court na pinangungunahan naman ng Chief Justice at mga hurado. 10 pa ang mahukuman sa intermediate at sa first and second level courts kamukha ng mga municipal trial courts at mga regional trial courts.
Ang intentional na hindi pagsipot ni Quiboloy sa mga hearings ay nagresulta sa isang show cause order. Pinagpapaliwanag siya in writing kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt. At kapag hindi katanggap-tanggap ang kanyang paliwanag ay mag-i-issue ang Senate ng arrest order, kamukha ng ginawa ni Senate President Mig Zubiri. The Senate's power to cite in contempt and to issue an arrest order ay makailang beses ng sinostain ng Supreme Court sa mga landmark cases na hindi na kailangang i-discuss pa rito. Hindi katanggap-tanggap sa Senado yung mga palusot ni Quiboloy, lalo na yung siya daw ang katotohanan, daan at kaligtasan na bakit daw siya magigipagdebate kay Hontiveros? Siya na nga raw ang may-ari ng kaluluwa ng mga gustong makipagdebate sa kanya. Grabe. Ang mga taong kulang ang tatag ng academic foundation lamang at may pinagdaan ng emosyonal ang maaaring maniwala sa ganitong mahinang doktrina. Siyempre, sa kalaunan, ang mga taong ito ay pagsisilbihan si Quiboloy. Nandyan yung mga istorya ng mga nagtatrabaho upang mag-generate ng revenue para sa church ni Quiboloy na milyon-milyon ang mga miyembro. Iba pa yung mga reklamong rape, sexual abuses, child abuse, at marami pang iba. Kung appointed son si Quiboloy, hindi ba mga kaopinyon, ay nasa kanya at nasa kanya ang Panginoong Hesukristo, hindi dapat siya matakot na umarap sa Senado. Alam nyo, marami ng paglilitis ang umarap sa mga ganitong hearings. Matatandaan natin na si Chief Justice Sereno, Chief Justice Corona, yung mga inireklamo sa Pharmaly scam kung saan isinangkot ni Gordon C. Duterte. Si Ninoy na humarap sa military tribunal ni Marcos noon. Sina Laila de Lima, sina Trillanes. At higit sa lahat, ang totoong anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ay hindi nagdalawang isip at hindi natakot na humarap kay Poncio Pilato upang harapin ang mga paratang sa kanya. Kaya bakit ba natatakot si Quiboloy na humarap sa investigasyon sa Senado? Dahil ba mayroon siyang guilt feelings na itinatago? Siyempre sa mga interviews ni Quiboloy, mga kaopinyon, madali siyang magkunwari upang magpusturang walang kasalanan o hindi makakagawa ng kasalanan dahil sa mga sarili niyang doktrina na quote-unquote appointed son of God nga raw siya. Sa Senado, anuman ang kahinatnan ng investigasyon ay hindi makukulong o mapapanagot si Quiboloy. Investigation lang to in aid of legislation. Yung magkakaroon siya ng declaration of guilt o madedeclare siya o mapapatunayan siyang convict or magiging convicted, korte ang gumagawa nun, hindi Senado. Okay? Halimbawang mapatunayang inosente si Quiboloy ng hanggang Korte Suprema, di masaya yung Kingdom of Jesus Christ niya. Okay lang yun Pero pag napatunayan na siya ay nagkasala na maaaring hindi lamang rape, sexual, or child abuse at iba pa mga kasalanan, ay matatanggap kaya ng kanyang mga tagasunod ang kanyang mga napaniwala na siya pa rin si Pastor Apollo Quiboloy na di umano ay appointed son of God at siya lamang ang daan, katotohanan at kaligtasan? Na hindi raw maliligtas ang isang tao kung hindi dadaan sa kanya at walang saysay daw na siya ay imbestigahan sa Senado sapagkat pag-aari ng araw niya ang kaluluwa ng sangkatauhan. Mabibigat na kaisipan ang mga ito, kaopinyon. Pero naniniwala kami na anuman ang magiging desisyon ng Korte sa bandang huli hanggang sa Korte Suprema, ay siya ang kapani-paniwala
kung susuportahan ito ng mga ebidensya. Hindi naman pwede kasing kung may ebidensya laban kay Kibuloy, hindi dapat or paniwalaan dahil son of God nga daw siya. Sabi nga no man is above the law at si Kibuloy ay tao lamang, hindi Diyos. Ang Diyos ay hindi magkakasala, pero ang tao ay pwedeng magkasala. At ang pinakamasakit, mga kaopinyon, ay ang isang nagpapanggap na walang kasalanan sapagkat umaasa siya na ang kanyang mga naindoktrinahan ay laging maniniwala sa mga itinuro niya kahit mali-mali pa. Kaya magdasal na lamang po tayo na lumabas din po ang buong katotohanan tungkol sa investigasyon o sa mga kasong haharapin ni Apollo Kibuloy upang lumabas at mangibabaw ang hustisya hindi lamang para sa ating lahat, kundi para sa ating inang bansa.